At ngayon po, month of April ay ang tema po na ating pinag-aaralan sa kabuuan po ng JIL Church Worldwide ay ang Revival, a Call to Excellent Service. Sabihin nga po natin, excellent. Ito po ay isa sa mga katuruan na siguro masasabi ko po na favorite ko dahil ito po ay palaging tinuturo sa amin ng atin pong minamahal na Pastora KP Lopez. Na kapag tayo po ay naglilingkod sa atin pong Panginoon, hindi po pwede na. Kailangan po ang ibinibigay nating paglilingkod sa Panginoon ay hindi po tira-tira, hindi mga leftovers. Ang paglilingkod na ibinibigay natin dapat at karapat-dapat sa ating Panginoon is the most excellent service. Kaya po ito ay isa sa mga core values po natin. One of our core values in JIL is excellence. At ngayon po, sa mga nagdaang mga linggo, ito po yung pinag-aaralan po natin. At ngayong araw po na ito, ang topic po natin is all about excellence in the earth. Sabihin nga po natin, excellence in the earth. Pagiging ekselente habang tayo ay nasa mundo pang ito. At sabi po dito, basahin po natin ang Psalm chapter 8. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila, iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan, O Yahweh, na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Makikita po natin ang ekselenteng pagkakalikha ng Panginoon sa atin pong mundo. Sino po dito ang mahilig umakyat ng bundok? Meron po ba? Sino po yung nakaakyat na ng bundok? Ayan. So ako pa lang ata dito. Okay. Pag umaakyat po kami ng bundok, no, madalas po, no, medyo KKB days pa po, mahirap pong umakyat sa bundok. Napakadami mong kailangang pagdaanan. At may mga pagkakataon na madadapa ka, madudulas ka, may mga pagkakataon na maputik, madulas ang iyong daraanan. Pero pagdating mo sa taas ng bundok at matanaw mo ang napakagandang likha ng Panginoon, masasabi mo na tunay nga pong dakila ang Diyos. Kapag napagmasdan po natin kung paano nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay, at ito po ay dahil sa Kanya lamang. He is the source of everything. He is our Creator. At isa sa mga nilikha ng Panginoon ay ang atin pong mga buhay. Nakikita po ba ang ekselenteng pagkakagawa ng Panginoon sa ating buhay? Paano po natin sinasapamuhay ang lahat po ng mga katuruan na atin pong nadidinig? Kapag tayo po ba ay nakita ng mga tao sa atin pong community, sa ating pagtatrabaho o pag-aaral, nakikita po ba nila ang imahe ng Panginoon sa ating mga buhay? Sa umaga pong ito ay paalala sa atin ng ating Diyos na kung nasaan man po tayo o kung saan man po tayo dinadala ng Panginoon, nawa po ay makita ang image of Christ, ang Christ-likeness sa atin pong mga buhay. Natutuwa po sa Panginoon dahil po alam niyo naman po ang aking buhay, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, sa JIL po Lumbuhangin, doon po tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. And praise God, dahil nakikita po natin talaga ang revival. To God be the glory dahil malapit na po tayong magdalawang service sa JIL po Lumbuhangin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hindi na po magkasya ang mga uma-attend. Kaya po naglagay na rin po tayo ng mga kagamitan po natin na makakatulong para po ma-accommodate po natin ang lahat ng mga uma-attend na JIL people sa barangay po ng Pulumbuhangin. At ngayon po,
Bukod po sa paglilingkod sa Diyos, naglilingkod din po tayo sa bayan bilang kagawad po sa aming barangay. Ako po ay nasa Committee on Health. At nakikita ko po ang galaw ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Dahil meron pong mga tumutulong sa atin ng mga NGOs at minsan mga kaibigan po natin na nagbibigay po sa atin ng proyekto, mga programa para po sa mga constituents po natin. At ngayon po sa darating po na May 3, pwede po ba nating palakpakan ng Sibak Party List? Yan, isa po sa mga supporters po natin. Magkakandak po tayo ng optical mission sa barangay po ng San Gabriel. At natutuwa po ako sa Panginoon kasi talagang kung papipiliin po ako kung paglilingkod sa Diyos o paglilingkod sa bayan, mas pipiliin ko po sa loob na lang sana ng church. Mas pipiliin ko sana nandun na lang ako sa loob ng church kasi alam niyo naman po sa politics, di ba? May mga kanya-kanya po mga nangyayari sa loob po ng gobyerno. Pero tayo po ay mga asin at ilaw. Sino po ang gagamitin ng Panginoon kung wala pong itatayo na man of God sa loob po ng gobyerno? Sino ang magsasalita? Sino ang magiging mouthpiece ng atin pong Panginoon? Kaya kahit gusto ko man sana na sa church na lang ako, pero doon ako nilagay ng Panginoon, sabihin ko na sa Panginoon, Lord, kung saan man po ako dalhin. At nawa po makita sa akin yung excellenting paglilingkod natin sa ating Panginoon. Nakakatuwa po ang Panginoon kapag nasasabihan ka na grabe ka naman. Kung si Harold, Brother Harold, etc. Paano mo nagagawa yung mga bagay na yan? Ang sagot lang po natin dahil sa biyaya ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Kaya po tayo nakapaglilingkod. Kaya po natin nagagawa ng ekselente ang lahat ng bagay. Hindi naman po dahil magaling tayo, kundi dahil pinagaling tayo ng ating Panginoon. Hindi dahil talentado tayo, kundi dahil binigyan po tayo ng talento ng Diyos at nawa po ay ipagamit natin ito ng mahusay at nararapat para po sa ating Panginoon. Sabi po dito, at His crucible hour, Jesus had a decision to make. Isang desisyon. It would have condemned us to eternal damnation. And the other decision is to put us in the right standing with God. Kung hindi po napako ang ating Panginoong Jesus, kung hindi po siya naging ekselente sa kanyang buhay, hindi po tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Paano kung sa kalagitnaan ng kanyang pagkakapako sa krus ay sumuko siya? Paano po tayong mga makasalanan? Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero salamat sa Panginoon dahil tiniis niya ang lahat ng paghihirap. Hindi po niya sinukat ang pagiging excellent sa human standard, pero nagawa niya po ito dahil kasama niya ang ating Ama sa Langit. At ganun din po tayo. Paano tayo magiging excellente sa lahat ng ginagawa natin? Let us make sure na kasama po natin ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na atin pong ginagawa. Amen po ba? Kailangan palagi nating asamin ang pagkilos ng atin pong Panginoon. Asamin po natin, Panginoon, saan mo ba ako dadalhin? Panginoon, ano po ba ang mga dapat kong sabihin? Panginoon, sino po ba ang mga tao na makakatulong sa akin? Dapat po, meron tayong koneksyon sa ating Panginoon. Another thing, God is the standard of excellence and therefore, He calls us to excellence. Bakit kailangan nating maging excellent? Dahil excellent po ang ating Panginoon. Ano po ang sabi ni Haring David? I will not offer to God sacrifice that cost me nothing. Hindi ako mag-aalay sa aking Panginoon ng mga bagay na sa akin naman ay walang kabuluhan. Anong klaseng paglilingkod ang binibigay natin sa ating Panginoon? Lord, tsaka na. Lord, sa susunod na lang. Paborito ko pong awitin. Lagi kong kinakanta kapag nagbibigyan pa ako ng pagkakataong mag-preach ng Word of God. Alam niyo po yung kantang Kailan Pa? Sino po nakakaalam ng kantang iyon? Ano pong sabi dun sa chorus part? At kung ang buhay mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa natin ibibigay ang atin pong paglilingkod sa ating Panginoon? Kapag ang buhay po ba natin ay lumipas na?
Kapag wala ng pagkakataon at kapag huli na ang lahat, doon lang po ba natin masasabi, Panginoon, gusto na kitang paglingkuran? Ito po ay, again, paalala sa atin pong lahat that if we will serve the Lord, let us make sure that the service we will do to God is an excellent service. Saan po natin maipapakita? Unang puntos po sa atin pong identity. Everybody say identity. Ang atin pong pagkatao. Sabi po sa Psalms chapter 8 verse 1, O Yahweh, na aming Panginoon sa buong mundo'y tunay kang dakila, iyong papuri abot sa langit. Nakikita po ba ang kadakilaan ng ating Panginoon sa ating mga buhay? Sabi po dito, we are image bearers. Tagapagdala ng imahe ng atin pong Panginoon. Meron po akong joke. Kilala niyo po ba si Camerly? Baka may Merling pangalan dito. Ito po ay joke lamang. Ginoke ko to sa Pulong Buhangin last week. No? Napakinggan ko lang din naman po. Si Camerly po ay natutulog isang gabi hanggang nag-rapture na. No? Nag-rapture na. So naramdaman ni Camerly na siya po ay umaangat na yung kaluluwa niya sa kanyang hinihigaan. Tumaas na yung kaluluwa niya ng isang dangkal. Pero parang habang umaakyat ang kaluluwa ni Camerly, bumabagsak ulit. Bumabagsak ulit. Parang gusto nang kumawala, pero hindi siya makawala. Hindi ma-rapture. Hanggang may tinig siyang narinig at sinabi, Merly, bitawan mo na. And nakaduster si Camerly nung time na yon at meron siyang bulsa. Kinapa niya ang kanyang kanang bulsa. At may nakita siya. Alam niyo po ano nakita niya? Sa letter O, 75. May bingo, bulitas ng bingo. Kaya sabi niya, sige po Lord, susuko ko na po itong aking pagbibingo, itong aking pagsusugal. Gusto ko na pong makasama kayo. Tinanggal ni Camerly ang bulitas ng bingo. Umaakyat na si Camerly. Pero pagdating dyan po sa ceiling, bumabagsak na naman si Camerly. May narinig siyang tinig at sabi ng tinig, Merly, bitawan mo na. Dalawa yung bulsa ni Camerly, yung duster niya. Kinapa ulit ni Camerly yung sa kaliwa. May nakita na naman siya. Ano po nakita niya? Baraha. Nagpupusoy si Camerly. Kristiyano na. Nagbibingo pa. Nagpupusoy pa. Sabi ni Camerly, Panginoon, patawarin mo po ako. Sinusuko ko na po sa iyo ang mga barahang ito. Gusto po kitang makasama. Hanggang sa tuluyang umaakyat si Camerly. Nakikita niya na ang liwanag. Hanggang merong isang batang tumatakbo. Nakikita si Camerly, lumilipad. Sabi ng bata, Camerly, nanalo po kayo. 20-18 tumbok. Bumaba si Camerly at hindi na po siya nakalipad. Hindi na po siya na-rapture. Nanalo pala ng weteng. No? So ano pong ibig kong sabihin? Tayo pong mga anak ng Panginoon, we bear the image of Christ. Tumataya pa po ba tayo ng weteng? Baka naman po nakikisama pa kayo pag may mga nagpupusoy sa inyo. O, tayo na. Mga kumare, kumpare, nagmamadyong pa ba? Ano ba ang ginagawa natin sa ating mga buhay? Paano po natin na ire-representa ng tama ang ating Panginoon? Sa ating komunidad, sa ating church. Ang ganda po ng teaching ni Pastor Joey kahapon, nasa New Prayer Garden po kami. Sabi niya, ang saysay ng ating buhay ay mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Just to please the Lord. Sino po ba ang piniplease natin sa ating mga buhay? Nawa po, wala tayong ibang maging desire, wala tayong ibang maging pagnanasa sa buhay na ito, kundi mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Diyos. We are image bearers. Genesis 1:26-27, pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda at mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap,
malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ito po ang pagkatawag ng ating Panginoon. Ano po ang gagawin natin bilang mga tao? Mamahala. Sabihin nga po natin, mamahala. To govern. Alam niyo, nung hindi pa ako Kristiyano, nung hindi pa po ako naboborn again, mahilig pa akong sumali sa mga co-curricular clubs, extracurricular, and I'm very active. No, very active po ako sa mga pagsali sa mga clubs namin sa school. Until such time, na naborn again po ako ng second year college, doon po ako nakakilala sa Panginoon at nagsimula po ako maglingkod sa Panginoon. At doon ko na-realize na bilang lingkod ng Panginoon, kailangan po natin na tayo yung mga ulo. We are the heads and not the tails. Paano ka makaka-impluwensya ng mga tao? Paano mo masasabi sa kanila na buhay ang Panginoon mo kung ikaw ay tatahi-tahimik lang? Kung hindi mo naman sinasabi sa kanila, kaya alam niyo, nag-desire po talaga ako noon eh. Gusto ko pong magkaroon ng impluwensya, hindi para sa aking kakayanan, para sa aking parang mapaglingkuran ko lang yung sarili ko, kundi dahil gusto kong maibahagi ang atin pong Panginoon. Kaya nung nabigyan ako ng pagkakataon na maging kagawad sa aming barangay, kapag may mga pagtitipon at nahawakan ko ang mikropono, talagang nagbabahagi po ako ng salita ng Diyos. Kagaya nung nakaraan, nag-feeding program po kami sa Barangay San Gabriel. May ginamit po ang Panginoon ng mga tao, kaya nakapag-conduct po tayo ng ganon feeding program. At yun nga po, 500 plus na mga students sa San Gabriel Elementary School. Bago ako magpakain, ako may program nun eh. No? So, hinawakan ko yung microphone, sabi ko sa teacher, ma'am, sabihin lang po sa mga estudyante, hanggang sa siniran ko po sila ng Word of God at napatanggap po natin ang 500 plus students. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa darating po na May 3, may optical mission na naman po, no? Sa mga may problema sa mga mata. At gusto ko po na mabahaginan po ulit sila ng salvation. Every time, nung nag-reunion kami sa Malolos, yung pamilya namin, binigyan din po ako ng pagkakataon ng mga kapamilya ko na, sabi ng tita ko sa akin, magturo ka muna ng Word of God, tapos sharean mo yung mga kapamilya natin. So yung buong angkan namin, wala silang nagawa na kundi tumanggap sa ating Panginoon. Kasi ako yung nag-host eh. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Sana ganun din po tayo, no? Pag nabigyan tayo ng pagkakataon na ibahagi ang salita ng Diyos, ang gospel ni Kristo, maibahagi po natin ito sa mga tao. Mabigay natin sa kanila ang pinakamagandang regalo na kaya po nilang matanggap. Amen po ba? Nabahagi na po ba natin ang ating pamilya? Nasabihan mo na ba ang iyong mga kumare at kumpare? Paano po ba natin na ipepresent ang gospel sa mga tao? Ngayon po, very active din ako sa Pulong Buhangin, sa mga po doon, sa barangay, no? Kagaya kahapon, meron pong gawain ng mga SK at to God be the glory, ay binigyan po ako ng letter. Sabi niya, umattend daw po yung mga kabataan po natin doon po sa barangay. Alam niyo, nakikilala na po ang JIL, nakikilala na ang KKB. At after po nun, di ba, before pa, nagpasa po tayo ng accreditation sa munisipyo. Kaya alam niyo po, ang Kristiyanong Kabataan para sa Bayan, accredited na po ng munisipyo ng Santa Maria. Isa po tayo sa mga kinikilala na organization, faith-based organization dito po sa atin pong bayan. At nakakatuwa po, ang KKB ay unti-unti na pong nakikilala. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Grabe, no? Mga pangarap lang natin ito na ngayon po ay binibigyan ng katuparan ng ating Panginoon. At alam niyo po ba na ang mga kabataan ng Santa Maria, Bulacan, kasama ang mga SK ng 24 barangays ng Santa Maria, Bulacan, ay magkakaroon po ng youth camp sa Zambales. Doon po ako na born again. Doon po ako na born again sa Zambales nung umattend po ako ng youth camp. At doon sa mismong lugar na yon, pupunta ang mga kabataan ng Santa Maria sa darating po na Mayo. Bakit po? May Memorandum of Agreement na pinirmahan si Mayor Omeng Ramos na kung saan ang mga kabataan ng Santa Maria, Bulacan ay dadalin po doon. Kaya ipanalangin po natin
napakaganda po siguro na ang mga young leaders po natin ay talagang magkaroon ng personal relationship sa Panginoon na mababago ang kanilang mga buhay. Ipag-pray po natin sila, ang mga kabataang ito. Sila po ang mga susunod nating mga leaders. Amen po ba? Kaya excited po ako sa darating po na May dahil alam ko po nakikilos po ang Panginoon doon. Yung mga first-timers, yung mga unbelievers na mga kabataan ay makakilala sa ating Panginoon. Our identity is in God. Isaiah 43 verse 1, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Napakagandang talata sa salita ng Diyos. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Alam niyo po ba na hindi naman tao ang pumili sa atin? Hindi naman po tao ang tumawag sa atin, kundi ang ating Panginoon. And God is so personal. Tinawag kita sa iyong pangalan. Anong nararamdaman nyo kapag tinawag po kayo sa pangalan nyo? Di ba masaya po kayo? Kaysa sabihin sa inyo, pangalan nga nito. Di ba hindi siya magandang pakiramdam na parang sinisitsitan ka kasi hindi ka kilala. Pero kapag tinawag ka sa iyong pangalan, lalo na kapag mataas na opisyal ang tatawag sa iyo, oy kilala ko ni Mayor, oy kilala ko ni Vice Mayor, kilala ko ni Governor. Pero ang Panginoon na may likha ng langit at lupa, kilala ka. Amen? Napakaganda po, no? Kilala tayo ng atin pong Panginoon. Alam niya nga po ang bilang, ang dami ng atin pong buhok. Alam niya ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Jeremiah 1 verse 5, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Pakisabi nga po sa katabi, may plano sa iyo ang Diyos. Naniniwala po ba kayo dyan? May plano sa atin ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung saan Kanya ilalagay. Hindi pa tayo isinisilang sa mundong ito. Meron ng pagkatawag sa iyo ang Panginoon. Pinili ka ng Diyos. Tinawag ka ng Panginoon. Nandyan ka sa posisyon mo na iyan dahil ang Diyos ang naglagay sa iyo. Hindi ka aksidenteng na-promote dyan sa trabaho mo. Hindi ka aksidente na pinili ka kung bakit ka nandyan, bakit ka manager, bakit ka president, bakit ka officer sa iyong opisina, bakit ka president sa iyong student government council. Hindi po aksidente. Merong pinapagawa sa iyo ang Panginoon. At nawa po, magampanan po natin ito ng tama at mahusay. Alam niyo po ba na may mga nakakakilala sa Panginoon dahil sa excelenteng paglilingkod natin? Kapag binibigay natin ang ating the best na paglilingkod, may mga magsasabi, saan ka uma-attend? Bakit ganyan kayo maglingkod? Bakit ganito kayo? Ba't ang galing-galing nyo? Dahil sa ating Panginoon. Sa mga nag-o-office, kahapon in example din, pag ikaw ay nasa office, huwag kang kukuha ng ballpen, huwag kang mag-uuwi ng papel, huwag kang makikiprint, huwag kang magnanakaw ng oras. Alam niyo yun, yung parang alas 8 yung pasok mo, alas 8 nandun ka nga, pero alas 8 doon ka lang magme-makeup, doon ka lang mag-aayos, makikipagkwentuhan ka pa sa mga kasama mo, alas 10 ka na magtatrabaho talaga. Nagnanakaw tayo ng oras. So if we want to offer to God our excellent service, ipakita po natin. Amen po ba? Mag-reflect po sa atin. Sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-aaral. Nung ako ay na-born again nung second year college, naging Dean's Lister po ako. Second year college. Kasi dati hindi ko naman sineseryoso yung pag-aaral eh. First year college po ako, di pa naman ako born again noon. First year college, nakwento ko na ba sa inyo yun na inaya ako yung buong classmate ko na mag-cutting classes. Malakas yung impluensya ko nun eh. Sabi ko, di ba sa pag-college kayo, kapag 15 minutes na late ang professor, pwede ka na umalis. Ganun yung paniniwala namin. Na-late yung professor namin. Naghihintay na kami, 15 minutes. Sabi ko sa mga classmate ko, wala na si ma'am, hindi napapasok yun. Tara, alis na lang tayo sa Bulacan State University.
napapahayag ko na may mga estudyante ko kasi ayaw na rin namin pumasok. So sabi ko, tara mag-prosesyon na lang tayo sa Bulacan State. Mga first year college kami eh. Hindi pa namin nalilibot yung bulso. Sabi ko, sige sundan niyo ako. Pumarada kami, inikot namin lahat ng mga para akong yung mga tour guide. Yung ganon. O dito tayo, ganyan. O punta tayo dito. Sumusunod sa akin yung mga ka-eskwela ko. Hanggang may tumawag sa akin. Sabi sa akin ng classmate kong isa, hindi pala siya sumunod. Naiwan siya sa room. Dumating yung professor namin. Di siya ilang inaabutan. Mag-isa lang siya doon. Tumawag sa akin yung classmate ko. Sabi niya, hala, Harold, hinahanap kayo ni ma'am? Ganito, ganyan. Sabi ko, hala, dumating pala si ma'am. Di balik kami. Pagbalik namin, grabe, pinagalitan talaga ako ng professor namin. Pinatayo ako. At talagang pinagalitan niya ako. Hindi pa ako born again noon. Alam ng mga classmate ko na ganun yung ginagawa ko. Cutting classes, di pa ako seryoso mag-aral. Hanggang nung nag-second year college, gulat sila pagdating ko sa school, medyo kakaiba na ako. Dati, bawat pangungusap, may bad words, no? Dati, nung first year college, hindi mawawala. Tapos parang may nagbago dito, ha? Parang hindi na siya nagmumura, hindi na siya, gumagawa ng ganito. Nagulat talaga sila. Hanggang sa unti-unti po, binabago tayo ng Panginoon. At yun nga po, to God be the glory, tumaas yung grades. Talagang kapag ikaw ay nakakilala ng totoo sa Panginoon, hindi ka lang niya babaguhin, papatalinuhin ka rin niya. Amen po ba? Papatalinuhin ka rin ng Panginoon, bibigyan ka niya ng wisdom. Dati hindi mo naman kaya yung mga ganitong mga bagay, pero dahil ang Diyos ang kasama mo, nagagawa mo na. Dati hindi mo kayang mag-lead ng mga tao, ngayon nalilid mo na yung mga tao. At ikaw ay pagkakatiwalaan palalo ng ating Panginoon if we are a good steward. Kung tayo ay mga mabubuting katiwala ng Diyos. Kapag tayo ay napagkatiwalaan sa maliit na bagay, mas pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa malalaking mga bagay. Amen po ba? Nagsimula po tayo ng mga gawain sa Pulong Buhangin. Sitio by sitio, talagang pupuntahan mo sa loob ng ilang taon. Tiga San Gabriel po ako, pumupunta ako ng Pulo, Bible study dito sa bahay na to, Bible study, etc. Ngayon po nagkaroon tayo ng extension church at kitang-kita natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Kitang-kita ko po talaga, even in our finances, ang Diyos talaga ang nagpo-provide. Ang Diyos ang kumikilos. Nagsimula tayo, magkano? Mga 1,000 per week na mga tithes and offering. 1,000 per week. Ngayon po, record-breaking last week. Palakpakan po natin ang Panginoon, 25,000 per week, isang linggo. Sabi ko, grabe ang Panginoon. Meron pa siyang gagawin talaga na sa bawat barangay na atin pong kinabibilangan. And I pray na kayo po ang gamitin ng Panginoon doon. Kayo po ang gamitin ng Panginoon para po maitanghal ang kanya pong pangalan. Sabi dito, God calls you, beloved, pinakamamahal. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Wala na pong ibang kinalugdan ang ating Ama sa langit, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Sa Kanya lamang siya nalugod. Meron na bang ginawa si Jesus na himala nung time na ito? Wala pa po. Hindi pa nagsisimula ng ministeryo si Jesus nung siya ay binautismuhan ni Juan. Pero, ano ang sabi ng kanyang Ama sa langit? Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Wala pang ginagawang kahit na anong himala si Jesus noong panahong ito. Hindi po ibig sabihin na marami tayong ginagawa ay nakalulugod na ang ating buhay sa Panginoon. Kahit gaano pang kadaming ministry ang pinagkakaabalahan mo, hindi ito assurance na ang buhay mo ay nakalulugod sa Diyos. Kasi dito nga wala pang ginagawa si Jesus. Ano lang ang ginagawa niya? Ang kanyang buhay ay pinanatili niyang banal sa harapan ng Panginoon.
Laging nasa templo, nananalangin. And in the Bible, wala naman pong record for the past 30 years ng buhay ni Jesus kung ano talaga yung mga bagay na kanyang ginawa. Ang lagi lang sinasabi doon, siya ay nasa templo at nananalangin. And at the age of 30 years old, doon lang nagsimulang mag-ministry si Jesus. Ilang taong nag-ministry si Jesus? 3.5 years. Dahil nung time na siya ay 33 years old, siya po ay pinako sa krus ng Kalbaryo at siya ay namatay. Sa loob ng 3 taon, siya ay nagministeryo. Pero bago pa niya gawin iyon, nakalulugod na ang kanyang buhay sa Panginoon. Hindi mo kailangan gumawa ng maraming mga bagay. Hindi mo kailangang magpakitang gilas sa ibang mga tao na ito ang aking ginagawa, ganito ko kabisi, ganito ang mga bagay na paglilingkod na ginagawa ko para maging kalugod-lugod ka sa Diyos. Ang pinakamahalaga, ang iyong puso, ang pagbabantay ng iyong buhay. Gusto po ba nating sabihan ng Panginoon, ikaw ang pinakamamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. Kalugod-lugod po ba ang buhay natin sa Diyos? Kalugod-lugod po ba ang mga bagay na ginagawa natin? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Kayo lang po ang nakakaalam kung ang buhay natin ay kalugod-lugod sa Panginoon. So that's the first identity. Pangalawa po, excellence as infants, mga anak ng Panginoon. Sabi po sa Psalm chapter 8 verse 2, pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Mga magulang, sabi po dito, teach your children to speak the oracles of God. Ang mga katuruan na atin pong nadidinig ay ituro niyo po sa inyong mga anak. Deuteronomy 11:18-21. Itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at tarangkahan upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mananatili kayo roon hanggat ang langit ay nasa ibabaw ng lupa. Ito po, mga magulang, ang isa sa mga gampanin na dapat po nating ginagampanan. Na maituro po sa ating mga anak ang mga katuruan na atin pong napakikinggan. Ito po ay isa pamuhay. Hindi lamang po basta madidinig, kundi dapat po ay ina-apply. Sabi nga po natin, apply. I-apply natin ang lahat ng ating mga natututunan. Ano pong sabi sa Isaiah 11:6-9? Maninirahan ng isang gubat sa piling ng kordero, mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing, magkasamang manginginain ng guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila isang batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain, ang mga anak nila'y mahihigang magkatabi, ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas, hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh, kung paano ang karagatan ay napupuno ng tubig. Alam niyo, hindi naman po 24 hours mababantayan ng inyong mga anak. Ano pong sabi dito? Magkasama. Magkasama ang mabubuti at ang masasama. At sa mundong ito, alam na po natin iyon, hindi lahat ng mga tao ay magiging mabuti sa atin. Ganun din po, hindi lahat ng mga tao ay magiging mabuti sa inyo pong mga anak. May mga pagkakataon na sila lamang po independently ang haharap sa mga pagsubok ng buhay. Kung hindi po natin ihahanda ang ating mga anak sa mga pagsubok, sa mga kabigatan, baka sila po ay sumuko kapag napagdaanan na po nila ito. Kaya gampanin ng mga magulang na ihanda ang mga anak sa paanong pamamaraan,
Sa salita ng Panginoon. Kasi po ito ang magiging sandata nila sa mga panahon na sila po ay kakaharap sa mga problema, kabigatan at pagsubok ng buhay. Ano po ang magiging sandata nila? Ang salita ng Diyos. Paano kung hindi natin ito naituro sa kanila? Paano kung pinabayaan lang natin ang ating mga anak? Ano po ang magiging buhay nila? So again po, ito ay isang paalala rin po sa atin. Hindi pa po huli ang lahat. Sabihan po natin ang ating mga anak, ituro, maging responsable, maging accountable po tayo sa mga pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. A child will lead. The kingdom belongs to children. Matthew 18:2-4. Tumawag si Jesus ng isang bata, tumayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Hindi po ibig sabihin na maging childish po tayo. Ang sinasabi po dito ay magkaroon po tayo ng childlike faith. Hindi po pagiging childish. Yung nagmumukmok, kapag hindi nakuha ang gusto, nagmumukmok. Nagtatampo, nagagalit. Pero ang childlike faith, alam po natin yung mga bata, di ba? Yung kanilang pananampalataya, kakaiba. Kaya nilang mag-isip ng mga malalaking mga bagay at parang walang imposible para sa kanila. Ginagamit nila ang kanilang imahinasyon. At ganoon din po tayo para tayong mga bata sa harapan ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng childlike faith. Yan po ang ibig sabihin nito, excellence as infants of God. Tayo po ay mga anak ng ating Panginoon. At nawa po, makita rin po ito ng mga tao sa atin pong paligid. Hindi matitinag ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen po? Kahit sa anumang mga pagsubok, kahit sa anumang mga problema at kabigatan, magpapatuloy po tayo. And number 3 po is importance. Excellence is very important. Psalm 8 verse 4. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Alam niyo po, every details ng atin pong mga buhay alam ng Diyos. God knows every detail of our lives. Sabi po sa Psalm 139 verse 18, kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin, sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Always remember that God is always for us. Nasa panig natin ang atin pong Panginoon. Kaya kung may mga bagay man po kayong alalahanin, kung may mga tao man po na gumagawa ng masama, gumagawa ng maling bagay sa inyo, may mga nasasabi po sa inyo, may mga persecutions po ba, may mga condemnation po ba kayo nadidinig sa ibang mga tao, hayaan lang po natin, bigay po natin sa Panginoon, surrender lang po natin sa ating Diyos ang lahat. At hayaan po natin, makita natin ang kamay ng ating Panginoon na kikilos. Ang isa po sa mga panalangin ko, sabi ko, pinost ko rin dun sa Facebook Sabi ko, Lord, kung gumawa po kayo ng imposibleng mga bagay sa aking buhay, nang sa gayon, kapag nangyari yung imposibleng bagay na iyon, mapatunayan na hindi ako yon, kundi ikaw. So desire, mga imposibleng mga bagay ang mangyari sa buhay mo para mapatunayan ng mga tao na hindi dahil sa pamamagitan mo nangyari iyon, kundi dahil sa atin pong Panginoon. We are on God's mind. Jeremiah 29:11. Alam po natin ito. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Napakabuti ng atin pong Panginoon. Alam niya ang bawat detalye ng ating buhay. Alam niya ang ating nakaraan, pero pinili niya pa rin po tayong yakapin. Alam niya kung gaano kasama ang ating buhay. Alam niya kung gaano kasama ang ating mga ugali at pagkatao. Alam niya ang mga karumihan na ating nagawa. Alam niya ang lahat ng mga bagay na tinatago mong kasalanan. Pero hindi nahadlangan ito
ng kanyang wagas na pag-ibig. Ano yung sabi sa isang kanta? Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng di kayang pantayan. Sa kabila ng ating karumihan ay meron pong Diyos na umibig, nagmahal sa atin. At hindi lamang po yung nakaraan natin, maging ang ating hinaharap ay concern din ng ating Panginoon. Ang gusto ng Diyos, ang plano niya sa ating mga buhay ay magkaroon tayo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Gusto ng Panginoon iyon. Pwede po ba akong humiling sa atin? Kung meron man pong mga tao na nandito sa kalagitnaan na ito, na parang unti-unting nawawala ang kanyang pag-asa, na para bang ang mga panalangin na matagal niya nang hinihiling sa Panginoon ay hindi pa rin nagkakaroon ng katuparan. Hindi pa rin niya makita ang kasagutan sa kanyang mga panalangin. Ang request ko po sa atin pong lahat, huwag niyo pong bitawan ang mga panalangin iyan. Huwag niyo pong bitawan yung mga matatagal niyo nang pinapanalangin na gustong-gusto niyong makita. Dahil ang pangako ng Panginoon, planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Bibigay po sa inyo ng Panginoon iyan. Panghawakan niyo pong maigi. Sabi kahapon ni Pastora Evelyn, nasa YN event po kami. Sabi niya po sa amin, magpatuloy lamang kayo, huwag kayong mapapagod. Huwag kayong mapapagod. Tumatak sa akin yun eh. Sabi ko, opo, Panginoon. Mapapagod lang ang pisikal na pangangatawan, ngunit hindi ang pusong nag-aalab para ikaw ay mabigyan ng kaluguran. If the motive of your heart is always to please God, hinding-hindi ka magsasawang paglingkuran ng Diyos. Amen po ba? Kung yun yung motibo ng puso mo, Lord, mabigyan kita ng kaluguran. I will do whatever it takes. Gagawin ko po ang lahat dahil gusto kong mabigyan ka ng pinakamataas na karangalan sa lahat. God cares about our cares. Ano yung mga cares ng buhay mo ngayon? Alam nyo na care din po yan ng Panginoon. 1 Peter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Lahat po ng mga kabigatan natin, surrender natin sa Panginoon, ipagkatiwala nyo sa Kanya, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa atin. Ganito po tayo kamahal ng ating Panginoon. And number 4 po is influence. And this is the last. Magkaroon po tayo ng excellenting paglilingkod at isa po dito ay ang pagkakaroon po natin ng impluwensya. Impluwensya not for our sariling kapakanan, pero para po sa kapakanan ng Panginoon. Psalms chapter 8 verse 6, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng inyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang inyong pinamahala. Mga magulang at kapatid, darating ang pagkakataon na kayo po ay pagkakatiwalaan ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano. Maaaring ikaw ay pagkatiwalaan ng business. Maaaring ikaw ay pagkatiwalaan ng mga opportunities, ng isang posisyon. At ang panalangin ko po, mga magulang at kapatid, kapag nangyari po iyon, huwag niyo pong kakalimutan ng Diyos. Amen? Maging manager ka man, maging presidente ka man ng kumpanya, maging may-ari ka man ng isang business, huwag niyo pong kakalimutan ng Panginoon. Tayo po ay mga tagapamahala lamang. Binigyan lamang ng Panginoon ng kakayanan para pamahalaan ang mga organizations, ang mga tao po na ito. Lagi niyo pong isasama ang Panginoon. God put us in charge of the earth. Genesis 1:28. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. We are the heads and not the tails. God wants you to be in charge.
Gusto ng Panginoon, ikaw ang in charge. Kaya wag po kayo matatakot. No? Step of faith. Humakbang po tayo ng may pananampalataya sa Panginoon. Mga barangay coordinators, kayo ang pinagkatiwala ng Panginoon sa inyong mga barangay. Lahat na may mga business, kayo po ang nilagay dyan ng Panginoon. Mga empleyado, kaya kayo mga boss. Dahil merong pinapagawa sa inyo ang Panginoon, pamahalaan po natin ng tama at mahusay ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. We play a role in what happens. 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba. Sino po ang may kailangan gawin upang pakinggan tayo ng Diyos? Tayo. Tayo ang merong kailangan gawin. Kung ang bayan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako at tatalikuran ng kanilang mga kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Baka kaya hindi pa tayo tinutugon ng Panginoon sa atin pong mga panalangin, ay hindi pa po tayo nagpapakumbaba. Baka hindi pa natin pinapanalangin. Baka hindi pa natin tinatalikuran ang ating mga kasamaan. Kaya hanggang ngayon, ang mga panalangin po natin ay parang nakabinbin pa rin. Parang hindi pa rin natin makuha. Let's check our hearts. Mga magulang at kapatid, tingnan po natin ang ating mga puso. Gusto po nating pakinggan ng Diyos ang ating mga daing, ang ating mga panalangin, magpakumbaba, manalangin, hanapin ng Diyos, at tumalikod sa mga kasalanan. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Alam niyo ang kaaway, he is very expert. Sa John chapter 10 verse 10, to steal, kill, and destroy. Expert ang kaaway na ikaw ay pagnakawan, nasirain ang buhay mo at ikaw ay patayin. And he is very eager. Lalo sa panahon natin ngayon. Very eager ang kaaway, nagdo-double time siya. Nasirain ang lahat ng mga relasyon na meron po tayo. Nasirain ang ating patotoo, ang ating buhay. Gustong-gusto ng kaaway kapag may mga nasisirang pamilya. Gustong-gusto ng kaaway kapag napapabagsakan niya. Kapag nawawala yung testimony ng buhay mo. Pumapalakpak ang kaaway kapag nakikita niya ikaw ay lugmok na at wala ka ng pag-asa at pananampalataya. Halos bibitaw ka na sa Diyos. Tuwang-tuwa ang kaaway. Pero buti na lang, hindi natapos sa the enemy comes to steal, kill, and destroy. Merong kasunod, no? Pero dumating ang Panginoong Jesus. Pero dumating ang Panginoong Jesus upang ikaw ay bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Buti na lang. Dumating ang Panginoong Jesus. Alam niyo po ba, kapag dumating ang Panginoong Jesus, nagbabago ang ating mundo. Nagbabago ang ating buhay. Ang tanong ko po, kasama pa po ba natin ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay? Or are we living independently? Umaasa sa sariling kakayanan. Nakadepende sa sariling kakayanan. Sariling karunungan. Isama po natin palagi ang Panginoon, mga kapatid. Be light in darkness. Sa magulong sanlibutan, sa madilim na sanlibutang ito, ikaw ang magsilbing liwanag ng Diyos. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. For our conclusion po, Philippians chapter 2, verses 9 to 11, dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sino po ang tinutukoy sa verse na ito? Ang ating Panginoong Jesus.
Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. The name that is above all names. And that is the name of Jesus. Bakit siya binigyan ng ganito? Bakit tinaas ng Diyos? Dahil siya ay sumunod. Dahil ang buhay ni Jesus ay naging kalugod-lugod sa atin pong Panginoon. At kung tayo rin po, mga magulang at kapatid, ay susunod lamang sa Diyos, at wala na po tayong ibang desire sa mundong ito, kundi bigyan ng mataas na kaluguran ng Panginoon, itataas ka ng Diyos. Amen? Itataas ka ng Diyos. Palalawakin niya ang iyong impluensya, ang iyong territory. Pagkakatiwalaan ka ng Panginoon ng mas malaking mga bagay pa. Dahil sumusunod ka. Dahil ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya na habang meron pa tayong buhay sa mundong ito, habang humihinga pa tayo at pumipintig ang ating mga puso, wala tayong ibang hangad, kundi mabigyan po siya ng kasiyahan. Bigyan ka ng lugod ang nais ko. Ito po ba ang sigaw ng ating mga puso sa umagang ito? Lord, gusto ko pong bigyan ka ng excellent service. Gusto ko po, Panginoon, na kapag ako ay ginagamit mo, gamitin mo po ako mightily. Maglilingkod ka na lang din naman, maglingkod ka na excellently. Bigay mo na ang iyong makakaya. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Bilang pagtatapos po, because we are in Christ, we are not only image bearers, but name bearers. Spread the excellence in the earth. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa pagkakataon pong ito. Wala naman pong ibang hangad ang Panginoon sa atin. Golds and silvers we have not. Wala po tayo. Wala tayong kayamanan. Lord, bibigyan kita ng kayamanan ko, bibigay ko sa iyo lahat. Lord, bibigay ko sa iyo yung impluensya ko, yung mga bagay na meron ako, yung talento ko. Ano bang ibibigay natin? Sa Diyos naman ang galing ang lahat. Tama po ba? Wala naman pong tayo eh. Wala naman pong meron tayo. Kasi lahat ng meron tayo, galing din naman po lahat sa Panginoon. So anong pinagmamalaki natin? Anong pinagmamalaki natin sa harapan ng Diyos? Kung ang buhay na ito ay galing din po sa Kanya. Ang lakas na meron tayo para paglingkuran siya ay galing din naman po sa Kanya. Alam niyo kailangan po natin gawin? Magpasalamat. Salamat, Panginoon, kasi ginagamit mo pa ako. Salamat, Panginoon, kasi nandito pa ako. Kahit ang tigas-tigas ng ulo ko, kahit may mga bagay ako nagagawa sa'yo, nandito pa rin ako. May plano pa rin po kayo. With the best I can, naibahagi po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Now, this is your moment. This is your time with God. Let's just surrender everything to God. Let's just close our eyes, bow our heads. Hallelujah, Lord. We just want to praise you, God. We just want to glorify your name. Sabi ko po kanina, ang pinakasaysay ng buhay na ito ay mabigyan po kayo ng kaluguran. At nawa po sa paglilingkod na amin pong ginagawa, sa amin pong pagsunod, pagkilala at pagmamahal sa iyo. Kita mo naman po lahat, Panginoon. Nawa po ito po ay maging mabango sa iyo ng pagpupuri at pagsamba. Kalugdan mo ang lahat ng mga bagay na amin pong ginagawa. Wala pong nasasayang na panalangin, Panginoon. Wala pong nasasayang na paglilingkod. Dahil ang lahat ng mga bagay na ginagawa namin, kung ito ay para sa iyo, meron kang ginagawa, Panginoon. I believe
that in every obedience that we do, God, you reward your faithful servants. And this morning, I pray, God, anuman pong pangangailangan ng iyong mga anak sa lugar na ito, sapagkat sila ay tapat na sumusunod at naglilingkod sa iyo, that special blessing ay ipagkakaloob mo sa kanila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Holy Spirit, continue to minister this morning to your people. We allow you to take full control, God. We allow you, Lord, to manifest your presence and your power and your anointing here in this place of JIL Santa Maria. Ang iyong mga mata ay nakatuon sa lugar na ito. Ang iyong pandinig ay nakatuon, Panginoon, sa iyak ng iyong mga anak. Shall we lift up our hands? Shall we worship the Lord with all our hearts? Hallelujah. Let your voice be heard this morning. People of God, awitin po natin. Kaya't ako ay for the very last time, sabihin natin sa Panginoon, kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko pa'y aking iaalay bilang ganti sa'yo. Buhay ko may aking iaalay. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoon. For the very last time.
Buhay ko may aking iaalay, bilang ganti sa'yo, Panginoon Jesus. kulang pa, Panginoon, ang lahat ng amin pong ginagawa upang ibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat. Napakadami mo na pong ginawa, Panginoon. Napakadami mo na pong pinaranas sa amin. Iba't ibang mga kagalingan, himala, pagpapala, pabor at pag-iingat mo, Panginoon. Naniniwala po ako, dakilang Diyos, na ang lahat ng mga bagay na ito ang magbabalik sa amin upang ikaw ay palagi naming mahalin pa. Upang mas paglingkuran ka pa po namin, Panginoon. Banal na Espiritu, ipaalala mo yung mga pagkakataon na kami po ay maalab na naglilingkod sa inyo. Ibalik mo sa aming mga alaala yung mga panahon na sinuko namin sa iyo ang amin pong mga buhay. We want to give you, Lord, the best, the purest and the holiest service we could ever give, sapagkat ikaw ay karapat-dapat sa lahat. Panalangin ko sa iyong mga anak sa lugar po na ito. Pagbalik po namin ang kanya-kanya naming tahanan, bukas, sila po ay magtatrabaho, mag-aaral. Nawa po, Panginoon, hindi lamang po sila mga image bearers, but name bearers as well. Dala-dala po namin ang iyong pangalan. Kaya mas huhusayan pa namin, Panginoon. Mas gagalingan pa namin, hindi para sa aming kapakanan, kundi dahil nais namin na mabigyan ka ng pinakamataas na karangalan, Panginoon. Nais po namin na sa amin pong mahusay at tapat na paglilingkod ay makikilala ka ng mga tao sa amin pong paligid. And they will start to wonder, who is your God? At wala po kaming ibang tugon. The God I have is the Most High God, the name that is above every name, and that is the name of Jesus. Panginoong Jesus, wala pong sayang sa lahat ng mga bagay na ginagawa po namin. Kaya bigyan mo po kami, Panginoon, ng patuloy na kalakasan, ng pananampalataya. Huwag po kaming mapagod, Panginoon, na paglingkuran ka, na gumawa ng mabuti, Panginoon. Tumayo sa kung ano ang tama. Maisapamuhay ang mga core values, Panginoon. At magawa po namin ang misyon namin sa mundong ito to bring all peoples to the kingdom of God. Sa mga susunod pang mga linggo, I believe, Father, na gagamitin mo ang buhay ng bawat isa bilang asin at ilaw ng sanlibutan ito. Naniniwala po ako na ang lahat ng mga tao na ilalapit mo sa kanila, they will be bold, Panginoon. They will start sharing your word. They will start sharing the gospel of Christ to those people. Tatanggalin mo, Panginoon, ang espiritu ng pagkamahiyain sa kanilang mga buhay. At bibigyan mo sila, Panginoon, ng espiritu ng katapangan na ibahagi ang iyong salita. If they are the boss, if they are the manager, if they are the leader, the head of their organization, of their business or companies, sa kanilang mga eskwelahan, Panginoon, gagamitin mo sila bilang iyong mouthpiece, God. Bibigyan mo sila ng karunungan. Bibigyan mo sila ng mga tamang salita. Maging sila, Panginoon, ay mamamangha kung paano mo sila gagamitin, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. This is all for your glory. All for you, Jesus. Nawa, dakilang Diyos, ang amin po mga buhay ay magkaroon po ng kaluguran sa iyo. Lahat po ng mga bagay na gagawin po namin sa darating pong linggo, wala po kaming ibang nais kundi mapasaya ka lamang, Panginoon. Pagpalain mo yung mga anak, katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan.
ang malalim na iyak nila sa iyo araw at gabi. Walang sayang na luha, Panginoon. Pakinggan mo ang kanilang daing. Pakinggan mo ang kanilang mga panalangin sa iyo. Lift up all the worries and burdens sa kanilang mga puso. We surrender everything to you, God. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin sapagkat ikaw ay nagmamalasakit sa amin. Lahat ng mga may sakit at karamdaman, let there be healing in the name of Jesus. Dumaloy ang kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Tanggalin mo kung meron man pong mga bukol sa aming mga katawan. Tanggalin mo ang mga bagay na hindi mo kaloob, Panginoon. Hallelujah. You are the miracle-working God. Gagawa po kayo ng himala to glorify Thy name, God. In the name of Jesus. Lord, sa lahat po ng mga nagkukulang sa kanila pong mga finances, in the name of Jesus, I lift them up to you. Give them the wisdom, Lord, that they need for them to be able to produce wealth. Pagkakatiwalaan mo sila, Panginoon, magbubunga ang lahat ng kanilang mga iniiyak sa iyo. Lahat ng kanilang mga panalangin. Pagpalain mo sila upang sila ay maging channel of blessing din po sa ibang mga tao. You will fill our cups till it overflows. Overflow. Overflowing blessings, Lord, ang mararanasan ng iyong mga anak. Pagpapala na hindi kayang pigilan. Pagpapalang rumaragasa, Panginoon. Pagpapala na hindi namin makocontain, Panginoon. Maraming salamat. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Lord, ang mga kamay po na ito ay gamitin mo upang maging daluyan ng pagpapala, Panginoon. Pagpapala ng kagalingan sa ibang mga tao. Pagpapala ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Pagpapala ng pananampalataya, Panginoon, para sa mga tao na wala pang pagkakilala sa inyo. And let the door of salvation be open to every family. Magkaroon po ng tunay na kaligtasan ng aming sambahayan, Panginoon. Maraming salamat po. Let there be promotion. Let there be increase. Let there be prosperity and multiplication, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa lahat ng mga dakilang bagay na gagawin mo pa sa aming mga buhay. At wala po kaming ibang tugon, Panginoon, kundi ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at kaluwalhatian. Maraming salamat, dakilang Diyos. Balutan mo po kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihang dugo, maging ang mga panalangin na amin pong inusal sa umaga pong ito. Lord, I declare the Lordship and the Kingship of the Lord Jesus Christ upon our lives, upon our family. Be glorified now and forever. This all we ask in prayer. In Jesus' name we pray. Lahat po yung magsabi ng Amen. Praise the Lord and God bless us all. To God be the glory. Mas malakas sa palakpak po sa ating Diyos. Hallelujah. Ito po ang ating